Praise God. So, we will talk about, again, Genesis. And sa taong ito ay inumpisahan natin yung Genesis. Okay? So, pag sinabing Genesis ay pasimula o kapanganakan. Okay? Diyan siya nagsimula. Hindi si Kuya Genesis, pangalan niya lang yon. Okay. Panganay ka ba, bro? O, sakto pala, panganay din. Ano? Okay. So, sa umagang ito, ay patuloy nating pag-aaralan ang salita ng Panginoon at pag-uusapan natin yung part 7, the beginning of God's regret. Okay? Actually, Genesis 7 ito, part 8. Tama ba ako ng binuksan? Sandali po, ha? Baka mali ako ng binuksan, kaya nalilito rin ako. Yun, mali nga ako ng binuksan. Ayun, nakita ko doon kanina, Kuya Louie Pineda, purihin ng Panginoon at patuloy ka namin nakakasama sa ating pong mga gawain sa online. If you have your, okay lang po, did you bring your mobile? Dala niyo yung mobile niyo. Okay, why not try to share sa wall ninyo yung ating mga link? This is one way of telling everyone as well. Na, okay, why not try to share sa wall ninyo yung ating mga link? This is one way of telling everyone as well na meron tayong ganitong activity. I'm not forcing anyone to post, pero maganda po yung somehow makita rin ng mga kapatiran natin. Who knows, baka makatulong po yung mga message natin sa kanila. Okay lang po? Okay. So, eto, tama na yung PowerPoint. Pinag-usapan natin yung the beginning of, di ba? Yung una, yung evil, good, man, sin, redemption, death, God's regret, and God's judgment. Today, just to let you know na even po doon sa kamatayan at sa umagang ito, yung judgment, dito ipinapakita ng Panginoon yung pag-asa. Akala natin kapag ka may namatay na, parang wala ng pag-asa. At the same time, kapag ka judgment na, wala ng pag-asa. Okay, sa umagang ito, we will talk about another hope, another chance na ibibigay sa atin ng Panginoon. And I hope makatulong po sa ating lahat yung ating pong pag-aaral. We will talk about part 8, the beginning of God's judgment in Genesis 7. Maybe most of you ay kabisado o alam na yung Genesis 7. Noah's Ark. Okay, Noah's Ark. Dito alam natin yung Genesis 7, okay? Pinag-usapan dito yung kwento nung uulan ng malakas. Tama? Gugunawin ng mundo. Terrible destructions, pamamagitan ng baha sa buong mundo. At ito ipinakita na inutusan si Noah na gumawa ng malaking box or arko. Okay? Na kung saan ay pwedeng magpasok ng mga massive number of animals and number of people na may sasakay doon. At dito sa kwento natin, natapos na ni Noah yung ark. Tapos niya na. At dito pinapakita ng Panginoon na yun, sa gagawing judgment ng Panginoon, pinapakita niya yung kanyang katwiran, yung kanyang righteousness. Ipinapakita niya na sa existing generation that time na sobrang wicked, gusto ng Panginoon na sa darating pang generation ay magkaroon ng pag-asa. At dito inutusan ng Panginoon nga si Noah na gumawa ng arko na kung saan hindi naman ibig sabihin para sa kanya lang yon. Okay? Alam natin na kasama niya dito yung bukod sa maraming mga hayop ay yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, yung asawa ng kanyang mga anak. At dito nga natin makita that si Noah po ay nakitaan ng Panginoon ng obedience. At yung God's favor ay nakuha po ni Noah. Here, kung maalala nyo last 2 weeks ago, pinag-usapan natin yung gusto ng Panginoon na hindi lamang natin siya maintindihan sa binabasa, kundi gusto rin ng Panginoon ma-experience po natin. Hindi man natin alam yung lahat ng detalye ng Biblia, we cannot know Him fully, but we can know Him truly. Through your experience, sabi nga dito, sa iyong experience, makikita mo, mararanasan mo,
how good and great our God is. Amen? Through your experience. Actually, kung pag-uusapan natin ang nilalaman ng Biblia, lahat tayo ay hindi makakasagot kung ang kaharap natin ay mga scholar o mas matatalino pa sa atin. Pero yung buhay mo na binago ng Panginoon, yun ang pinakadakilang testimony na pwede mong ibigay. Only God can change the heart of man. Remember, 2 weeks ago, pinag-usapan natin yung dalawang kingdom. Tama? Yung dalawang lahi. Pinag-usapan natin yung lahi ni Cain at lahi ni Seth. Naalala niyo po yan? Sa lahi ni Cain, ito yung mga umalis sila sa presensya ng Panginoon at hindi na bumalik. Ito yung mga hindi na sumusunod sa Diyos. Sa lahi naman ni Seth, dito yung descendant niya na kung saan prompted that yung mga sumunod sa kanyang mga tao sa lahi ni Seth ay sila ay nanumbalik sa Panginoon. They call on the name of the Lord. At si Cain ay siya nga sinasabi natin lahat ng descendant niya, these are people who are in the kingdom of darkness. People who don't follow God. At doon sa lahi ni Seth, ipinakita yung kingdom of light. Ito yung mga taong sumunod sa Diyos. Nakukuha niyo po yung difference. Yung dalawang kingdom. At ito nga ipinapakita po na nung nagkaroon ng intermarriage, yung pong lahi ni Cain at lahi ni Seth, dito lumabas yung Nephilim, yung mga giant. At nakita ng Panginoon na parang, hala, hindi na talaga maiwasan at kasamaan na yung nakikita ng Diyos sa dalawang lahing ito. At dito nga dumating yung time na kung saan parang sinusunod na lamang ng tao yung nasa ng kanyang nakikita, yung gusto niyang gawin. O we call it pleasure of sin. Pagka ginagawa nila yon, sobrang willing-willy sila at parang wala nang makakapigil sa kanila. At nakita ito ng Panginoon. Kaya sinabi niya dun sa Genesis 6:5, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at the time. Nakita ni Yahweh na yung laganap na yung kasamaan sa buong daigdig at puro na lamang kasamaan ang palaging nasa isip nito. Wala ka nang makikitang parang mabuti. Okay? Dito nakita ng Panginoon na ang tao ay nagkanya-kanyang landas. Ang tao ay mas sinusunod yung masama kaysa sa mabuti. At dito na gumawa ng hakbang ang Panginoon. Dahil ang Diyos ay banal, ayaw niya ng kasalanan. Nakukuha niyo po. At dito natin makikita, maraming tao, even before, until now, wala naman talaga tayong intensyong sundin yung kalooban ng Panginoon. Tama? We love to do it yung kantang My Way. Laging ganon. At minsan, kapag ka nakakagawa pa ng kasalanan, ay nagmamalaki pa. Parang iniyayabang pa. At nakita ito ng Panginoon na kung saan yung kanilang isip at yung kanilang puso ay punong-puno ng kasamaan. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, we need to do something. And most of the time, people, ang tendency, we love to blame God. Tama? Isang kapag gumagawa tayo ng masama, hindi natin naiisip yon. Pero pagka yung resulta na nung kasamaan na ginawa mo, ang lagi natin sasabihin, asan ka na Lord? Bakit mo ako pinabayaan? Yun yung palagi. Hindi natin nakikita yung kamay ng Panginoon ay kumikilos, and yet, kasi nga, yung ating isip, yung ating puso, ay puno na ng kasamaan. Nandiyan pa po kayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa verse 6, basahin po natin. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. Okay, yung regret po dito, ang hindi sinabi na parang, hala, nakagawa ako ng mali, bakit ginawa ko yung tao, ay regret. Hindi po ganun yun. Yung regret po na sinasabi dito is yung word na kung saan yung kanyang emotion, yung kanyang feelings of pain. Sobrang nasaktan ng Panginoon, sobrang nalungkot, at hindi siya nasiyahan sa ginagawa ng mga tao. Remember, sabi niya, nung ginawa niya yung tao, was very good. Tama?
And yet, after a few chapter, nakita natin na parang wala na silang ginagawang makabutihan, kundi puro kasamaan na lamang. At dahil dito, naalala nyo, when Lucifer fell, di ba? Nung nahulog siya sa kasalanan, anong nangyari? Kick out siya sa heaven. Tama? And then, nung si Adam and Eve ay nahulog sa kasalanan, nawala yung paradise. At nung si Cain ay pinatay niya ang kanyang kapatid, nawala yung joy sa kanya at kailangan siyang puksain. At sa pag-uusapan nga natin sa mamaya, yung judgment ng Panginoon sa ginawa ni Cain. At here, makikita natin sa 7, basahin po natin, So, the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. Okay, sabi ng Panginoon, lilipulin ko na yung lahat ng aking nilalang. Lahat ng hayop, lahat ng ibon. Sabi niya, sobrang nasaktan ako sa nakita ko. Kaya sabi ng Panginoon, lilipulin ko sila. Pero ang kagandahan, sa kabila nung nakita ng Panginoon kasamaan, ang sabi doon sa verse 8, But Noah found favor in the eyes of the Lord. Sa totoo lang po, wala rin namang kahit si Noah ay kasama dapat sa pupuksain. Kahit siya. Wala naman siyang ginawang mabuti. At hindi porket ginawa niya yung ark for 100 years, ay parang, dapat absuelto ako. Kasi 100 taon kong ginawa, 100 years ko itong ginawa. Remember that our salvation is through the grace of God. Hindi dahil sa ating mga ginawa. Tama? Hindi porkit masipag ka dito, masipag ka rito, ating ka doon, dapat yung favor ni Lord makuha ko. Hindi po ganun. Dito ipinapakita that when God please doon sa buhay mo, natuwa ang Panginoon sa buhay mo, you will get yung attention at yung favor ng Panginoon. At ginawa ito ni Noah. Okay po? Yung buhay po ni Noah ay hindi naman po perpekto. Hindi rin siya madali at hindi parang walang sakit. Lahat ng ito ay kanyang naranasan. Pero nakita natin, for 100 years, he completed the ark. Grabe, no? Tayo once a week na nga lang, hindi pa maka-attend. Di ba? Yung i-share mo lang yung gospel, ayaw mo pang gawin. Pero ito, 100 taon. And then Noah did more good dahil consistent siya doon sa kanyang ginawa. Sa history po ng Bible, isa si Noah sa nakagawa na kung saan consistent siya, intentional siya sa ginagawa niya dahil pinagawa ito ng Panginoon. Yung lahat ng hard work, di ba? Lahat ng ito ay tiniis ni Noah. At the same time, makikita natin na si Noah ay naniwala sa Diyos, kaya naman, yung judgment na pag-uusapan natin ngayon, siya ay absuelto. Okay? Dahil sa ginawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, as we continue po yung ating pag-aaral, tingnan natin mabuti. We should be wise to keep our eyes kay Jesus. Sa mga nangyayari sa atin, tandaan natin, marami tayong taong makikita, marami tayong taong na i-encounter, marami mga consequences sa ginagawa natin, and yet bumabalik sa atin yung mga ginagawa natin. Take note that mahal tayo ng Panginoon. May pag-asa. At yung pag-asang ito, simula nung nilikha niya ang mundo, hanggang nang gunawin ng mundo, doon sa pag-uusapan natin ngayon, still yung hope remain the same. Okay? So basahin po natin yung ating Bible verse for today. Shall we all stand and help me to read? Kayo po muna magbabasa at hinihingal ako sa aking ubo. Okay? Samahan niyo po ako magbasa. Genesis 7. Verse 1, 3. Then The Lord said to Noah, Enter the ark, you and all your household, for you alone I have seen righteous before me in this time. You shall take with you of every clean animal you serve, a male and his female, and the animals that are not clean too, a male and his female. Also the birds of the sky by 7, male and female, to keep offspring alive on the face of all the earth.
For after 7 more days, I will send rain on the earth. 40 days and 40 nights, I will blot out of the face of the land every living thing that I have made. Noah did according to all that the Lord had commanded. And now Noah was 600 years old, when the flood of water came upon the earth. Then Noah and his son and his wife and his son's wife, but he entered the ark because of the water of the flood. Of clean animals and animals that are not clean, and birds and everything that creeps on the ground. There went into the ark to Noah by twos, male and female, as God had commanded Noah. It came about after the 7 days that the water of the flood came upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, on the 17th day of the month, on the same day all the fountains of the great rivers opened, and the floodgates of the sky were opened. The rain fell upon the earth for 40 days and 40 nights. Panginoon, samahan niyo nga po kami sa aming pag-aaral. Banal na Espiritu, malaya ka pong pumilos sa aming kalagitnaan. Override my preparation. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. So yung pag-uusapan natin ngayon is Genesis 7. Siyempre, pag-uusapan natin at yung ating pong kwento sa Biblia ay kukunin din po natin sa Genesis 7. Na kung saan, ito na yung paglalayag ng arko sa gitna po ng dilubyo. Makikita po natin sa kwento ng Genesis 7, ipinapakita o pinapaalala ng Panginoon that He is a sovereign God. Pag sinabing sovereign, kung ano yung gusto niyang gawin, He will do it. Okay? Period. Yun yung sovereign. At sabi na makikita natin yung malalim na epekto ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Sa kabila po, na kung saan ay yung pong malupit na paghatol sa wicked or crooked or tiwaling mundo na naig ang awa ng Diyos. At tinitiyak ng Panginoon na yung kaligtasan at yung pagbabago sa susunod na generation, sa susunod na buhay. Ito po ang isang panawagan ng Panginoon at tagubilin po sa inyo at sa akin na sa lahat po ng pagkakataon, kilalanin natin ang Panginoon. Sa lahat ng sakuna, sa lahat ng problema, alam natin that there is hope. At ang ating pong pananampalataya sa Panginoon ang magbibigay po sa atin ng shield and hope. Amen? Kung ikaw man ngayon sa lahat ng nanonood kasama natin sa Facebook at sa ating pong panambahan, yung nasa Zoom, if you have, na may pinagdadaanan ka, something na parang ayaw mong i-share, o something na parang gusto mo lang sarilinin, call on the Lord while He may be found. Mas kaya niyang gawa ng paraan upang maluwalhati natin ang Panginoon sa kabila ng problemang meron tayo. Amen? Amen. Okay. Merong dalawang gising. Okay. So makikita natin dito, doon sa verse 1 and 4 sa Noah, sumunod si Noah doon sa instruction ng Panginoon. Okay? 100 years siyang ginawa yung arko, at ang sinabi doon sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Noah, pumasok kayong mag-anak sa barko, sa lahat ng tao, sabi niya, sa lahat ng tao, Noah, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Yun ang sabi ng Panginoon. Nakitaan ng Panginoon si Noah na kung saan siya ay naging matuwid. Ito yung mga tipong kahit tayo po ay nasa opisina, yung laging katwiran ng mundo, nangungupit naman sila, pencil lang naman to. Kupitin ko na rin. Nakuha niyo ba? Hindi porkit ginagawa ng mundong ito, we need to follow. Nakukuha. At hindi ito yung parang tipong, uso naman dito yung sa opisina namin, yung payabangan, nakikiyabang ka rin. Uso rito yung kabit-kabit, kakabit ka rin. Uso rito sa mga kasamahan mo, yung parang fling-fling, nakikifling ka rin. You will not find the favor of the Lord. Nakakuha po. We are here to remind everyone, nakita ito ng Panginoon kay Noah. At ang sabi ng Panginoon, pumasok ka, kayong mag-anak sa barko, sapagkat sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakikita kong namumuhay
ng matuwid. Pag tinignan tayo ng Panginoon sa umagang ito, it's between you and the Lord. Are we living in a righteous way or holy life? Yung totoo. Promise. Check natin yung sarili natin. Baka kasi parang sa simbahan lang tayo mapait, pero paglabas, hindi naman nakaharap si Mrs., pwede kong gawin to. Hindi naman nakaharap yung amo ko, pwede kong gawin to. Hindi man ako nakikita ni pastor, tsaka ng kapatiran, pwede kong gawin. Yes, hindi namin kayo nakikita. But God knows. Amen? Check natin. Isang napakainam na sabihin that nakitaan ka ng Panginoon ng buhay na maayos, you obeyed the Lord, and the Lord said, na namumuhay ka ng matuwid, pumasok ka sa arko. Anyan pa po kayo. At dito natin makikita, nang bumaha sa mundong ito, sa panahon ni Noah, siya ay 600 years old. On his 600 years old, sabi doon, pumasok siya sa malaking barko, kasama yung kanyang asawa, yung anak, yung manugang, upang maligtas sila sa baha. At dumating nga yung baha, after 7 days, the flood waters drowned the earth, coming, lifting the ark high above the earth and covering all the mountains. Lagpas pa doon sa bundok na pinakamataas, ang sabi. At sabi dito sa 21 to 23, ang sabi doon, every living creature on the earth perish in the flood except those preserved in the ark. At sinabi doon sa verse 24, the flood waters prevailed for 150 days. Dito masasaksihan natin sa Genesis 7, if you're going to read it, yung pagpapatupad ng paghatol ng Diyos sa tiwaling mundong ito. Sa pamamagitan po ng malaking baha. Sa gitna po ng kaguluhan, ang pamilya ni Noah, yung kanyang manugang, 3 anak, kasama yung mga hayop na nandun sa loob ng barko, they found shelter. Nakakita sila ng pag-asa. At the same time, ipinakita ng Diyos yung kanyang awa. Kahit nakahatulan niya ang mundong ito, still the Lord true to His promises. Amen? Sa buhay natin. Have we experienced na minsan sa buhay mo, sa tagpo ng buhay mo, na nakita mong totoo talaga ang Diyos sa kanyang pangako? Meron? Marami, di ba? Kasi pag sinabi ng Panginoon, gagawain niya. Kahit dumating yung point na kung saan ang tao ay sagad ang kasalanan. Kasi ipinakita po dito sa Exodus, okay, 34, 6 to 7. Basahin po natin. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate, gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for 1,000, who forgives iniquity, transgression, and sin. Yet, He will by no means leave the guilty unpunished. Ang Panginoon po natin ay mahabagin. Ang Panginoon po ay mapagmahal. Hindi po siya madaling magalit. Pero sabi niya doon sa huli, lahat nung nagkasala ay paparusahan. Tama? Hindi siya papayag na hindi mangyari ito. Ang Diyos po natin ay patuloy na ipinapadama yung kanyang pag-ibig at tapat po siya sa kanyang mga pangako. Have you seen the word iniquity? Transgression, nakita niyo po? And sin. Yung sin, kung ikaw ay nagnakaw, nahuli ka ng pulis, ikaw ay tatawaging magnanakaw. Nagkasala ka, humingi ka ng sorry, papatawarin ka. Pag sinabi pong iniquity, ito yung paulit-ulit mong kasalanang ginagawa. Nakuha po, Lord, kakapray ko lang, nagawa ko na naman, pornography.
pagmumura, mainitin ang ulo, promise, tapos wala pang isang minuto, yan ka na naman. Parang Gary V. Di na natuto. Still the Lord forgive. Pag sinabi pong transgression, ito yung do not commit adultery, do not kill, do not covet. Hayagang pagsuway sa utos ng Panginoon. Sin, iniquity, and transgression. Lahat po ng ito ay kayang patawarin ng Panginoon. Nakukuha po. So, ibig sabihin ba nun ay meron tayong license to sin? Hindi po. Dahil ang totoong humihingi ng tawad sa Diyos, repentance, 1 John 1:9, ang sabi doon, yung repentance dapat, kung hihingi ka ng tawad sa Diyos at sa taong nakagawa mo ng masama, dapat meron kang pagbabago ng isip at pagbabago ng puso. Nagigets po? Meaning to say, Lord, ayoko na pong gawin yung pleasure ng sin. Hindi na rin po ako natutuwa. The Lord will forgive us. Nagigets po? Kasalanan, hayagang pagsuway, kasalanan paulit-ulit, kayang patawarin ng Panginoon. At tayo na humihingi ng tawad, we should have a change of heart and change of mind sa kasalanan ito. We need to deal with the sin. Nagigets po? Okay. So kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanang alam natin hindi gusto ng Panginoon, huwag kang huminto. Hintuan mo yung kasalanan. Huwag kang huminto sa Panginoon. Nagigets po? Okay. So, tingnan natin po sa ating kwentuhan yung theme ng Genesis. Para saan ba yung Genesis? Ano ba ibig sabihin ng libro? Yung Genesis po ay nagpapakita na kung saan, sabi doon, the theme for Genesis, basahin po natin, the theme for Genesis and the entire Bible is God's sovereign and eternal plan to bring about His kingdom through redeeming, rescuing people from their sin. Ito yung sin's penalty, power, and presence. Okay? Sabi doon, it is important to understand this because God is working According through to His His providence, practical provision of God's sovereignty. to accomplish His eternal plan even in the judgment. Wala tayong question about the sovereignty of God. Whatever He do, whatever na sabihin niya ay Kanya pong ginagawa. Kaya hindi lang siya parang God is in control, kung hindi, yung sovereign of God is na kung saan nangyayari ang lahat ng bagay dahil He permits it. Nakuha pa. And when you say providence, ito yung protective care of God, yung kanyang kapangyarihan. Meron siyang gagawain niya yon, yung providence ay ipagkakaloob niya rin sa'yo, provision. Okay? Ipagkakaloob sa'yo para pangalagaan ka at yung kanyang mission, yung purpose ng Panginoon ay mapangalagaan ka at magkaroon ka ng seguridad. Para sinasabi natin na yung sovereignty po ng Panginoon, God's rule and nothing happen in the universe happens unless God permits it. At makikita rin dito, God rules over and owns everything because God made everything. Even yung buhay natin. Di ba? God created us. Pero hindi niya sinaklaw yung ating pong free will. At makita natin yung providence of God na kung saan dahil sa katapatan ng Panginoon, tayong lahat ay Kanyang inaalagaan, tayong lahat ay Kanyang iniingatan upang sa lahat ng Kanyang tinawag ay makaranas ng guard, guides, and govern all things. Pinagkaloob ng Panginoon at ipinakita sa atin yung Kanyang kapangyarihan, sovereign God. At ang Panginoon po, He will carry out His plan and purpose for you and for me. And God provided 3 provisions. Nakukuha pa. Okay, so tingnan natin yung 3 provisions na ipinagkaloob ng Panginoon. Number 1, the provisions of preparing for judgment, the provision of His security on the midst of judgment, and number 3, the provision of His judgment. Yung 3 provision pong ito, okay, this is to accomplish yung eternal plan ng Panginoon in relations to judgment. Gugunawin niya yung mundo, pero lahat ng kanyang gagawin point out to His
provision. Nakukuha po? Yung provision po ng Panginoon is our God is working out His sovereignty and His plan of redemption. Paano mangyayari yun? Ang sabi dun sa Genesis 7, 1-5, Then the Lord said to Noah. Then the Lord said to Noah. Alam to sa kanya na magdala ka ng maraming ng clean animals by 7. Okay? At inutusan siya na magdala siya ng male and female. At the same time, sabi niya doon, and of the animals that are not clean, two, a male and female, sabi doon, and also the birds of the sky by 7, male and female, to keep offspring alive on the face of all the earth. Then the Lord said to Noah. Sobrang linaw na kung saan, pag sinabing then the Lord said to Noah, malinaw po sa sikat pa ng araw na ito ang utos ng Panginoon, and Noah followed. Nakukuha niyo po? So sa buhay po natin, sa panahon natin ngayon, saan natin ngayon makikita yung sinasabing, then the Lord said to Noah? Gaano kalinaw po sa ating lahat na kapag nagsasalita ang Panginoon, alam mong galing sa Panginoon. Saan natin makikita? Through Bible reading. Nakukuha niyo po? Through Bible reading. At kung kayo po ay parang may nakikita sa mga Facebook, sa TikTok, na sinasabing hindi mo na kailangan magbasa ng Bible dahil wala namang Bible nung araw, mag-ingat po tayo. Baka mali po yung ganung turo. Okay po. Okay. So here, makikita natin na ang Panginoon ang nagsabi kay Noah, kaya naman si Noah ay sumunod dahil nga inutos ito ng Panginoon. Yung lahat ng specific, lahat ng mga detalye, God command also na dalahin mo yung pamilya mo kasama ng mga animals na ito upang kayo ay maproteksyonan. 7:1-5. At makikita natin dito sa verse 5, ang sabi ay, Noah did according to all that the Lord had commanded him. Again, makikita natin sa verse 5 na si Noah ay sinabihan ng Panginoon, and Noah did all according to God's command. Nakukuha po? Sa lahat ng inutos sa kanya, sa lahat ng sinabi sa kanya, Noah acted in faith. According to God's command. Nakukuha po? Sa lahat ng inutos sa kanya, sa lahat ng sinabi sa kanya, Noah acted in faith. Sumunod siya ng may pananampalataya. At makikita natin doon yung righteous obedience was the evidence of the faith. Yung ating pong pagsunod sa salita ng Panginoon, ay ebidensya po na tayong lahat ay nananampalataya sa Diyos. Ano ang mga sinasabi sa iyo ng Panginoon na dapat mong baguhin? Dahil malinaw pa ito sa sikat ng araw at sinasabi sa Biblia, huwag mong gawin. Are we keep on doing it? Ano yung sinasabi ng Panginoon that you need to stop doing this dahil hindi nakakaluwalhati sa Panginoon? And yet, parang gustong-gusto mo pang gawin. Laziness. Busyness. Di ba? Self-centeredness. Pagiging selfish. Ayaw ng Panginoon nun. And God wants you to experience yung hope, forgiveness, peace, and His love. Just like Noah, he acted on faith. At sabi doon, Noah did according to all that the Lord had commanded him. Ano ang ipinapagawa ng Panginoon sa'yo na dapat mong gawin? Meron ba? Tulog na silang lahat. Okay, tuloy natin. Sabi doon sa Genesis 7:11-12, basahin po natin. In the 600 years of Noah's life, in the second month, On the 7th day of the month, on the 7th day, on the same day, all the fountains of the great deep burst open, and the floodgates of the sky were opened. the And rain, the rain fell upon the earth for 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights na umulan. If you have your Bible with you, okay, if you are going to check Genesis 8, next chapter next week,
Genesis 8:13 to 14, sinabi po doon, Noah at yung mga animal and his family stayed in the ark for 378 days. Grabe, 1 taon. 1 taon sila na nagstay doon sa loob. And that is the reason why, ang sabi ng Panginoon, kailangan kitang proteksyonan dahil 1 taon kayong nandun sa loob. And I want to do something about it. Nakukuha niyo po? Parang tayo. Pag tayo ay inaring ganap na ng Panginoon, when we accepted Christ as our Lord and Savior, hindi lang ikaw yung maliligtas. Gusto rin ng Panginoon yung pamilya mo. Including your business, your work, your church, your ministry. If we are in the Lord, yung security gusto ng Panginoon, maranasan mo din. Nakukuha po. Parang galit na naman kayo. Tama? Mararanasan mo yun. Katulad ng ginawa ng Panginoon kay Noah. Alam niya na 378 days sila sa loob. And yet, gumawa ang Panginoon ng way, security, sa kabila ng judgment. Alam natin na yung judgment na ito, it has something to do with yung catastrophic event. Ito yung panahon na kung saan God wants to undo the creation. Gusto niyang ulitin, gusto niyang lipulin at magkaroon tayo ng bagong mundo. Nakukuha niyo po? He wants to undo yung creation. At the same time, He need to destroy everything on earth. Kailangan niya munang linisin ito para makagawa siya ng panibagong mundo o panibagong generation. People who will follow the Lord. At sabi nga, si Noah, yung kanyang family, ay nakatagpo ng seguridad, safety, doon sa destructive event na mangyayari. Saan siya dapat ingatan ng Panginoon? Sabi doon, on the 7th day, the month of the month, 7th day, on the same day, all the fountains of the great deep burst open. Ito yung lahat po nung nasa ilalim. Magugulat ka na lang, umangat lahat ng tubig. At the same time, hindi lang yun. The floodgates of the sky were opened. Remember, on the 2nd day of nilikha ng Panginoon ng mundo, Genesis 1:7, di ba anong nakita niya? Puro dagat lang. Punong-puno, di ba? Wala siya nakitang buhay. Tama mali? Tama. Genesis 1:7. Gustong ulitin ng Panginoon yung ganong setup dahil sa kasamaan ng mundo. Nakukuha po. Kaya nagkaroon ng Noah, nagkaroon ng catastrophic event, nagkaroon ng paghuhukom. Dahil gusto ng Panginoon makita uli yung ginawa niya dahil ito ang nais lang talaga ng Panginoon is the reason why you and I live is to have fellowship with God. Nawala iyon. At gustong ibalik ito ng Panginoon. At marami nagtaong nagkatalo-talo, yung bang nangyaring ito ay sa bansa lang ba ng Israel, sa ganitong lugar. Hindi po. Pinakita po, kung babasa, pag-aaralan po natin ng Biblia, sabi doon, umulan, umapaw ang tubig, lagpas ng bundok, na kung saan yung buong mundo ay lumubog sa tubig. Sino rito yung mga nagliliwaliw sa Saudi? Ako naka-encounter ako noon. Yung pagka may mga daan kasi rito na yung bundok hinahati sa gitna para magkaroon ng daan. Si Armando alam yan. Di ba? Si Kuya. Di ba nakita natin doon sa bundok? Bakit merong coral reefs doon sa bundok? Hindi mo naisip yan? Meron po. Meron. Nasa taas na ito. Meaning to say, it shows that yung Bible is true dahil yung mga bundok na ito habang hinuhukay nila ay may mga coral reefs. For 40 days and 40 nights. For 378 days, lubog yung buong mundo. Nakukuha pa. Okay. Tuloy natin. Dahil gusto ng Panginoon to revert the original state, ang mundo covered by water. Verse 13, at sabi doon, on the same day, Noah and Shem and Ham and Japheth, the son of Noah, Noah's wife, and 3 wives of his son with them, entered the ark.
They and every beast after its kind, and all the cattle and their kind, of every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind, all sort of birds. Here it shows that people and animals who entered the ark ay nagkaroon ng safety. Hindi sila nalubog. Nakukuha niyo po. Hindi sila lumubog. At dito natin makikita that yung provision ng Panginoon, yung kanyang security in the midst of judgment, you will only receive it if you are in the ark. If you are with the Lord. Nakukuha niyo po. Kung tayo ay na kay Kristo, hindi lamang po kaligtasan ng kaluluwa, yung kanyang nais sa atin. God's want to secure, to give you hope and safety sa buhay na meron tayo. Nagigets po. Kasama rito yung ating pamilya dapat. Kasama sila. Bakit? Ang sabi kasi sa Genesis 7:5, yun daw pong obedience bago magunaw ang mundo ay sobrang crucial. At nang sumunod si Noah at ang kanyang pamilya, makikita natin, really the Lord gave what He promised. And that promise is hope. Yung pag-asa na kung saan sa buhay po nung kanyang nilikha, kahit kay Noah man lamang, yung pag-asang ito ay manatili. At makikita natin sa mundong ito. Sabi doon sa Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must save. Yun daw pong kaligtasan, hindi yung kaligtasan dito ay hindi lang yung parang naligtas ka, punta ka ng langit. Kasama po rito yung deliverance, kasama rito yung preservation. Yun yung sinasabing salvation dito. Meaning to say, sa mundong ito, na kahit maraming hirap, hinagpis, marami kang kaaway, at marami mga pagkakataon, God wants to rescue you spiritually. Yung salvation na iyon ay kasama dito yung God will deliver you from sin, and God wants to preserve you. Amen? God wants to keep you safe dahil ito yung plano ng Panginoon sa ating lahat. Yung sinabing men by which we must, among men. Pag sinabing among men, kasama rito yung lalaki at babae. Buong mankind. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga kung makikita natin, ito yung isa sa pinakamagandang kwento ng Genesis 7. Genesis 7:16, sabi doon, those that entered, male and female of all flesh, entered as God had commanded him. Sabi doon sa ibang version, and the Lord closed the door behind him. Other translation says, the Lord shut him in. Anong significance nun? The Lord shut him in. Dito po, pinapakita ng Panginoon na ang kamay ng Diyos ay hindi maigsi upang abutin ka at bigyan ka ng seguridad. Okay? Nung ginawa yung arko, nung pumasok na yung lahat ng animals at yung mga kamag-anak ni Noah, ano sabi doon? The Lord shut in and sealed yung ark. Bakit niya kailangan selyuhan? Upang magkaroon ng kasiguruhan, yung lahat ng nasa arko po ay ligtas. Alam natin yon na kapag hindi naselyuhan yung pinto, pag umulan ng 40 days and 40 nights, pati sila ay lulubog. Tama? And yet, yung amazing works of the Lord, sabi doon, the Lord shut him in. The Lord closed the door behind him. Bakit nangyari yon? Upang ipakita na ang kaluwalhatian at ang seguridad natin ay nasa Panginoon. Nakukuha pa. Kapag ang Panginoon ang nagsara ng pinto, you will feel the presence, the security, and provisions of God. Amen? Kasi dito makikita natin, dahil gusto kasi ng Panginoon that He alone gets the glory for their salvation and security. Amen? Amen. Gusto ng Panginoon, kung ikaw man ay naligtas,
Maliligtas ka dahil gusto ng Panginoon, siya yung makakuha ng gloria. Hindi pwede rito yung amazing me. Ikaw lang yung pinakamagaling, ikaw lang yung pinakamahusay dahil ginawa amazing me. Hindi po. All of us were saved because of His amazing grace. Biyaya po ng Panginoon, kaya ikaw at ako ay naligtas upang ang kaluwalhatian ay mapa sa Diyos lamang. When God shut the door, kasama dito yung salvation and security. Only God can give hope, security, and safety. Amen? Gusto mong umayos yung work, umayos yung family, umayos yung ministry, o sabi mo, Panginoon, Lord, sa'yo po ako hihingi ng tulong, sa'yo ako aasa. Bakit? Dahil ang Panginoon lamang ang may kakayahang ikaw at ako ay maproteksyonan. Ang Panginoon lamang ang may kakayahang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. As we continue, before I end, then the flood came upon the earth. Ito na nga, 40 days and 40 nights, umulan ng umulan, hanggang sa yung barko ay umakyat pataas. Okay, dahil puno na nga ng tubig. Siyempre, ang tendency ng barko, ng ark, ay lumutang. Tama? At dito natin makikita, yung intention ng Panginoon is to clean, to wipe out, to undo. Okay? Yung creation, dito natin makikita, God also wants us to wipe out our sinfulness. Nakukuha po. Kung sa panahon ni Noah, gusto niya linisin ang lahat, ganun din po sa panahon kay Jesus. When you accepted Christ as your Lord and Savior, even yung sinful mankind, yung taong walang pakundangan sa Diyos, ang gusto ng Panginoon ay sila din man ay may spare. At dito natin makikita po, sa Genesis 17 to 20, yung the word prevailed. The word, ilang beses binanggit? 3 beses binanggit sa talatang ito, that God, yung prevailed na word. Ang ibig sabihin po ng prevailed na word sa militar, pag sinabing we prevailed, we win victory in battle. Pwede rin siyang overtook or conquered. Kaya makita natin dito yung 3 salitang sinabi, the water prevailed, the water prevailed, the water prevailed. At makikita po natin mga kapatid, maraming tao ang nagtalo-talo. Teka, yung bang bagyo ay sa lugar lang na to o sa buong mundo? Yang sabi kasi sa Biblia, sa buong mundo. Tama? Meaning to say, even po yung pinakamataas na bundok ay naabot ng tubig. Sa Middle East, meron tayong mga region na kung saan ang tataas po ng mga bundok. Tama? Sa Iran, meron silang tinatawag na Mount Damavand. 18,000 feet po ang taas, sea level. Sa Israel, they have Golan Heights, 7,300 feet above sea level. Mount Everest, alam natin yun, ha? 29,000 yung pong taas niya above sea level. Sa Argentina, ay meron silang more than 22,000 feet na matataas na bundok. In other words, yung pong flood ay hindi lamang sa isang lugar. Hindi siya local flood. Marami kasi nagtuturo ngayon na doon lang yan nangyari. Hindi po. Kasi kung doon lang nangyari, therefore, sinungaling ang Panginoon. Hindi na natin paniniwalaan yung Bible kasi parang may contradiction. Pero sinabi ng Panginoon, overall, the earth and the mountains were covered. Nakukuha po. At dito makikita natin sa Genesis 9:11, ang sabi ng Panginoon, I establish my covenant with you, and all the flesh shall never again be cut off by the water of the flood. Neither shall there again be a flood to destroy the earth. Hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nakuha po. If you're going to read Revelation, the next judgment will be fire. Nakigets? So here, sabi ng Panginoon, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha.
At dito natin mga kapatid makikita na sa lahat ng nangyaring ito, still the Lord true to His promises. Sabi ng Panginoon, the Lord made an unbreakable covenant. Promise niya yon that He would never destroy the earth again through a flood. At sabi ng Panginoon, over and over again, I will not break my covenant. Even doon sa New Testament, ang sinabi po ay ganito. 3 slides po, tapos na ako. Matthew 27, 24, verse 37 to 39. Basahin po natin. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. And they did not understand until the flood came and took them all away. So will the coming of the Son of Man be. Meaning to say, pag may nakita kayong nagtuturo sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, na darating ang Panginoon sa ganitong petsa, huwag kayong maniwala. Dahil ang sabi ng Panginoon, kahit ako, sabi ni Jesus, ang Ama lamang ang nakakaalam. Meaning to say, we should be vigilant. Maging maingat po tayo. Maging handa. Sa panahon ni Noah, yung mga tao ay walang habas sa kaligayahan, paggawa ng masama, inom dito, kain dito, party doon, party rito. Ginawa nila lahat yun. And even though Noah is keep on telling them na merong darating na dilubyo, they don't care. Kasi sinusunod lamang nila yung gusto nila. At kahit sabihin, sinabi ni Noah na para magkakaroon ng problema, lahat tayo ay mawawala, they don't care. Sabi nga doon, yung life must go on. Di ba? Yung YOLO, you only live once. Kaya yung mga tao parang, tsaka na yung kay Lord, pagka malapit na akong mamatay, tsaka na ako mag-Lord, kapag ka yung oras ko na talaga. What if wala ka ng chance? Tama? Darating ang Panginoon sa panahon katulad ni Noah na walang nakakaalam kung kailan darating. Ang tanong, are you ready sa pagdating ng Panginoon? Sa pagbalik po ng Panginoon, He will not come as a Savior. Ang pagbalik po ng Panginoon, sa Biblia ay tinuturo, babalik siya bilang isang judge. He will judge us according to our deeds. At ang sinabi doon sa Revelation 20:15, if anyone's names was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kapag ang pangalan mo ay hindi nakita doon sa book of life, yung lahat ng naroroon ay hindi makakaparini. Ang lahat ng nandito ay hindi makakaparoon. Meaning to say, kung ang destination mo ay impyerno, sa impyerno ka nga. Dahil kapag ang pangalan mo ay hindi nakita doon sa aklat ng buhay, sabi doon, ang destination mo ay judgment, going to hell. So sa buhay po natin mga kapatid, tandaan natin ang sinabi sa Biblia, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son does not have life. Ang tanong, ang Diyos ba, si Jesus ba, ay nasa iyong buhay o wala? Are you sure that when you died, you will go to heaven? Are you sure? How about yung family mo, yung anak? Paano si tatay? Paano si kuya? Paano yung mga kasama natin sa church? Kasama natin sa ministry? Kasama natin sa work? Paano na sila? Walang ibang taong makakapagbigay ng paalala sa Kanya, kundi ako at ikaw lamang para sa iyong pamilya. Gusto mo bang ikaw lang yung nagpapakasaya sa taas at sila ay nandun sa impyerno at parang naghihinagpis? Bakit hindi ako sinera ni Jao? Di ba? Bakit hindi mo sinabi Lionel na ganyan pala yung merong Kristo? Bakit tinago nyo? Bakit hindi nyo kami sinabihan? The question is, meron pa bang chance? Yes. Diba last week sinabi ko, ang Panginoon is a God of second chance.
Merong isang totoong kwento, dito po ako magtatapos. June 14, 1830, wala pa tayo lahat nun, di pa tayo tao. Yung US President, si Andrew Jackson, ay nagbigay siya ng pardon sa magnanakaw. Yung robber, ang pangalan niya ay si George Wilson. Si George Wilson ay mahahatulan ng kamatayan sa Pennsylvania. Hahatulan siya kasi siya ay nagnakaw. However, okay, June 14, nagbigay ng amendments. Okay, pagka ikaw ngayon ay hindi napapatay, hindi na mamamatay. And then, October 21, lumapit si George Wilson, yung robber, doon sa court. Nasabi niya, wala na akong ibang sasabihin pa. At kailanman ay hindi ko i-avail yung sinasabi mong kaligtasan. I will not avail myself. At ayoko ng pardon na ibinibigay mo. Ang nakakalungkot po, na kahit na kung saan, even if pardon from death sentence was available kay Wilson, kay George Wilson. Kunin mo lang yung pardon, inaalok sa'yo, libre ito. Pag tinanggap mo yung pardon, hindi ka napaparusahan. Sabi ni Wilson, ni George Wilson, ayoko niyan. At kahit anong gawin nyo, hindi ko tatanggapin yung pardon na yan. Inaalok tayo ng Panginoon ng bagong buhay. Inaalok tayo ng Panginoon na kung saan buhay na maayos. At kapag ikaw ay nagkaroon ng buhay na maayos, you and your family also ay magi-enjoy. You will not have it unless you claim the benefit. Tama? Meron kang benefit. At yung benefit na ito, gusto ng Panginoon na ikaw ay hindi maparusahan kung hindi ikaw ay maligtas. Marami kasing tao ang ayaw talagang maniwala. And they don't want to accept Christ as their Lord and Savior. At ayaw nila yung kapatawaran ng Diyos. Kaya mas marami pang tao ang sinasaktan ng sarili at gumagawa sila ng bagay na parang ginagawa rin ni Jesus. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Maybe some of us are proud. We don't want to accept God's pardon. Or maybe some of us, gagawa ka muna ng mabuti bago mo kunin yung pardon. Hindi, magpapakabait muna ako bago ko kunin yung pardon. Hindi. Ang sabi ng judge, may pardon, all you have to do is to claim it. At maraming pagkakataon na kung saan, marami sa atin, mas gusto nating gawin yung gusto nating gawin kaysa gawin ang gustong pagawa ng Panginoon. The choice is yours. Judgment is here. Are you going to accept or reject yung pardon ng Panginoon? Before we end, alam natin ang Diyos ay Diyos ng maraming chance. Just want to make sure that all of us, somehow, na kapag tinanong tayo bang lahat ay mapupunta sa langit? O hindi, maybe some of you are not sure. Maybe ask everyone to close your eyes. Ako lang po ang nakadilat. Lahat ay mapupunta sa langit. O hindi, maybe some of you are not sure. Maybe ask everyone to close your eyes. Ako lang po ang nakadilat. Sige po. Close your eyes. Ako lang po ang nakadilat. Ako lang ang nakadilat, okay? If you are going to rate yung salvation mo, na pag namatay ka ngayon, sure ka na papunta ka sa langit. Sure na sure ako pag namatay ako, sa langit ako pupunta. We say 10, perfect score 10. Taas ang kamay. Yung sure ka na ikaw ay pupunta sa langit. Pakibaba na po. How about yung mga hindi pa sure? Parang hindi ako pupunta sa langit, parang 9. Meron ba 9? If you're going to rate yourself, 9, 8, taas ang kamay, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige po, tayo lahat ay tumilad. Sa mga hindi nagtaas ang kamay, hindi tayo sure? Mga kapatid, remember these 3 words. SSS. 3 words. Sabihin natin S, S, S. Yung unang S is
Salvation. Sabihin natin salvation. Pangalawang S is sanctification. Pangatlong S is service. Mga kapatid, Ephesians 2:8 and 9, kaya tayo naligtas dahil sa biyaya ni Jesus. Yung kaligtasan mo ay hindi mo yun kagagawan. Wala kang contribution, kahit ikaw lang yung pinakamabait na tao sa mundo, hindi ka pa rin maliligtas. Nakukuha po? Amen. Bakit ka maliligtas? Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Ano yung ginawa ni Kristo sa krus? Siya ay namatay sa ating mga kasalanan. We believe that He died and rose again, and He will come again. Yun po yung basis ng salvation. Di ba sabi doon, upang hindi tayo magmalaki. Ephesians 2:8-9, basahin niyo po yun. So that we may not boast. Hindi tayo magyabang, Lord, mas marami akong ginawa, masipag ako, mabait ako. Hindi yun. Ang basis po ng salvation is ang ginawa ni Kristo sa krus. Period. So kung ang basis ng salvation ay sa ginawa ni Jesus, meaning to say, people who believe, who put their trust in Him, kay Christ, ay maliligtas. Tama, mali? Amen. Yung iba ay sumagot. Meaning to say, yung salvation mo po ay nakabase sa ginawa ni Kristo. Klaro? Amen. Parang ayaw yun pa rin tanggal. Amen. Salvation. Eh bakit yung iba sa atin parang hindi sure? Dito papasok yung sanctification. Ano yung sanctification? You are being set apart. Lahat ba tayo ay may toothbrush? Wala kasi si Pilyo. Taas ang kamay ng may toothbrush. Yung iba hindi kayo nagtutoothbrush. Kahit anong gawin ko, ayaw niyo magtaas ang kamay. Lahat tayo may toothbrush, tama? Apo. Yung bang toothbrush ay ipapagamit mo sa kapatid mo? Ew. Oo, yaman. Yung bang toothbrush ay ipapagamit mo sa asawa mo? Hindi. Hindi, pero biro. Ipapagamit mo ba ito sa iba? No. Sanctification is, you are being set apart, just like the toothbrush. Yung toothbrush, parang tayo yun. We are set apart. Yung buhay mo, yung buhay ko, okay, dapat gamitin lamang natin sa Panginoon. Kaya kung tayo ay nagkakasala, pumapalya, sumasablay, nakagawa ng kasalanan, yung kaligtasan ay ligtas ka. Nakukuha po. Therefore, kung tayo ay nagkakasala, ang tawag doon, God is sanctifying us. Unti-unti tayong pinapabanal ng Diyos. Bakit? Kasi we are set apart. So, ibig sabihin ba, meron tayong license to sin? Hindi po. Yung sanctification, it has something to do with sinless. Unti-unti ka nang ayaw mo na nung kasalanan. Yung pleasure ng sin, yung power ng sin, yung presence ng sin. Ayaw mo na nun. Because God is sovereign and the Lord wants to sanctify you. Nagigets po? Amen. Kapag ikaw ay nagkasala, sumablay, nagkaroon ng doubt, ligtas ka pa din. Bakit ka naligtas? Sa ginawa ni Kristo. Kaya kung tayo ay nagkasala, ang kailangan lang natin gawin ay humingi ng tawad. 1 John 1:9. The Lord is faithful and just to forgive our sins. He will cleanse us from all unrighteousness. So tayong lahat ay ligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Amen. Therefore, yung buhay natin, we are being sanctified, set apart. So yung tayo ngayon ay nagiging sinless. Dating nagmura ka, kada minuto may mura. Ngayon, 1 oras na yung pagitan. Nakukuha po. Amen. Ang tawag doon, sanctification. Ligtas ka, pero ikaw ay unti-unting binabago ng Panginoon. Kailan papasok yung pangatlong S? Ano yung pangatlong S? Service. Makikita mo po ang buhay ng isang tao. Kung siya ay malapit sa Diyos, sure siya sa kanyang salvation, at araw-araw siyang humihingi ng tawad sa Panginoon through His service. Paano yun? Hindi yung loob ng church, hindi lang yun. The way na makisalamuha ka, the way na i-share mo yung gospel, the way na ikaw ay makitungo,
the way you are giving to the poor, the way you are helping others. Di ba sabi sa Bible, kung ginagawa mo ito sa mga mahihirap, sa mga aba, ginagawa mo ito sa Diyos. Tama? Amen. Therefore, your service is the output of your salvation and sanctification. Klaro? Amen. So kung tatanungin ko kayo uli, ikaw ba ay naligtas dahil sa iyong ginawa? Hindi. Ikaw ay naligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Klaro? Parang rekto? Amen. Ano muli yung tatlong S? Salvation, sanctification, and service. Let us be glad to serve the Lord. Serve with gladness because we are set apart and saved from damnation. Klaro po. Lastly, last na po ito. I really want to make it sure. May I ask ko si Kuya Lionel tsaka si Kuya Jao, yung dalawang pogi natin. Alika kayo rito. Dali. Ay, dalawa. Yeah. Just to make it clear. We will end on this. Since nakaputi ka naman, Kuya Lionel, sa gitna ka. Si Kuya Jao nandoon. Sino to? Si... Kuya Layo. Mahihain niya, parang ako rin. Si Hola. Wala. Ganito po yun, ano. Kunyari ako si God. Si Jao ay siya si Jao. Kunyari lang ha. Siya si Jesus. Kunyari siya si Jesus. Saan papasok yung sanctification? Saan papasok yung salvation and service? Sa katayuan po ng Diyos. Kunyari ako yung Diyos. Every time na nakikita ko si Jao, hindi ko nakikita yung masama niyang ginawa. Hindi ko nakikita yung, alam kong hindi naman ikaw ganun. Pero sa Biblia kasi, sa Ephesians, yung lahat ng kasamaan ng tao. Pag ako yung Diyos, nakikita ko si Jao, hindi ko nakikita yung lahat ng kasalanan niya. Ano yung mga kasalanan niyo sa tingin niyo sinusumbat sa ni Satanas? Diyan pa po kayo. Alam po ano nangyayari? Every time na titingnan ko bilang Diyos, si Jao, nakikita ko yung ginawa ni Kristo. Ano yung ginawa ni Kristo sa iyo at sa akin? Save. Sanctified. God set us apart for His service. Tama? Kapag nagkakasala si Jao, hindi ko siya susumbatan. Ikaw naman kasi, kakasorry mo lang, sorry na naman. Diba? Mura doon, mura dito. Diba? Yung babae doon, babae rito. Kuha doon, kuha dito. Mainit ang ulo, mga ganon. Hindi naman si Jao, mabait siyang tao eh. Pagkaharap ang Diyos, pag nakikita ko siya, ang nakikita ko, sino? Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus para kay Jao? Save. Save. Ikaw ay ligtas dahil sa ginawa ni at ang Panginoon kailanman ay hindi nanunumbat. Klaro? Amen. So every time, you have to change your mind and change your heart. Mahal tayo ng Panginoon. Sablay, go back to the cross. Yung ginawa ni Kristo. Tama? Nagmura ka, nagalit ka, hindi ka mo kaya magpatawad, patawarin mo na bro. Go back to the cross. Tama? At kung si Jao ay pagpapatuloy sa kasalanan, stop mo na yung bro. Go back to the cross. Nakukuha niyo po. Malinaw po yung pagkaka-explain. Dahil ang sabi sa Biblia, anumang kasalanang hiningi ng tawad, kailanman ay hindi na aalalahanin ng Diyos. Judgment will come. One day, lahat tayo ay magsusulit sa Diyos. Itinakda sa tao ang mamatay ng minsan, pagkatapos ito ay paghuhukom. Pagharap mo sa Diyos, ang nakikita ng Diyos, yung ginawa ni Kristo sa iyo. Klaro po. Kaya huwag kayong parang dudungo-dungo, nagaganyan-ganyan, pag nakagawa ng kasalanan, ayoko na sa church kasi nakagawa akong may mali. Stop sinning. Continue with Christ. Amen. Shall we all stand and pray? Thank you, Kuya Lionel, Kuya Jao. Heavenly Father, we thank you for your word. Katulad, Panginoon, ng unang judgment sa panahon ni Noah. Until now, yung hope and salvation ay nanatili.
Thank you, Jesus, for dying on the cross for us. And thank you, Holy Spirit, for the empowerment for us to be able to live a holy life. At makita nawa sa buhay ng bawat isa in our service, sa church, sa work, sa family, sa kaibigan, sa kamag-anak, makita ang aming malapit na relasyon sa iyo dahil kami ay ligtas na, kaya hindi kami gumagawa ng mabuti. Gumagawa kami ng mabuti dahil kami ay ligtas na at hindi kami maliligtas sa paggawa ng mabuti. Thank you, Lord, for dying on the cross for us. Lord, sa iyong muling pagbabalik, turuan at tulungan mo kaming ma-share yung good news sa aming family. Because we don't know when. Pwedeng mamayang gabi, pwede bukas sa susunod na araw. Ikaw lamang po, O Diyos, ang nakakaalam. Samahan mo po kami tulungan na sa madaling panahon, maibahagi namin ang kaligtasang alok mo po sa amin, sa aming pamilya, sa aming kamag-anak, sa aming trabaho. All of this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat.